David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 21. Sumimangot si David, ako talaga ang may-ari dito, nasa akin ang susi ng bahay. Sabi ni David at kinuha ang susi. Ang susi na ito ay ibinigay kay David ni Ruben. Ang susi ay nilagyan ng Golden Pine logo. Ito ay napakapinong, at ang pagiging tunay ng susi ay makikita sa isang sulyap. Kinuha ng security guard ang susi at muling tumingin kay David, sabihin mo, saan galing itong susi? Ito ang susi ng Hilltop Villa sa Pine, itong villa ang pinakamahal, binili ni Master Su, bakit? Baka nasa kamay mo. Nang marinig ito ni David, siya ay natigilan. Hindi niya akalain na ang villa na binigay ni Ruben sa kanya ay ang pinakamahal sa Pine Bay. Ang Red Jalong ito ay talagang hindi maliit. Ito ang ibinigay sa akin ni Mr. Su. Totoong sabi ni David. Kalokohan, sa tingin ko kung talagang ninakaw mo ito, o pinulot mo, paano ito ibibigay sa iyo? Malakas na sigaw ng security guard, saka ikanaway ang kamay, at pinalibutan siya ng 4 o 5 security guard. Alagaan mo sila, tatawag ako. Kanina lang nag-utos ang security guard, at saka nagmamadaling umalis dala ang susi ng kotse. Nang makita ito, dali-daling hinailan ni Chen Baoguo si Barbara palabas ng taxi, at natakot din ang driver ng taxi, ibinaba ang mga gamit ni David, at umalis. David, anong meron? Anong nangyari? Hindi ito makita ni Barbara, kaya naghihinala na lamang siyang magtanong. Ma, ayos lang? Maya-maya papasok na tayo, routine inspection lang naman, napakahigpit ng security ng Pine Bay. Inaliw ni David si Barbara. Siyempre, ito ang pinakamagandang villa area sa Horendel. Naaamoy ni nanay ang halimuyak ng mga bulaklak dito. Mukhang excited si Barbara. Galit na tiningnan ni Chen Baoguo si David. Ngayon ay napatigil sila at napapalibutan ng mga security. Halatang may nangyaring mali. Hindi siya naniniwala na magkakaroon ng kaibigan si David na magpapahiram sa kanya ng bahay sa Pine Bay. Sa sandaling ito, dahan-daang huminto ang isang itim na Mercedes-Benz sa harap nila ni David. Uy, hindi ba ito si David? Paano napunta dito ang pamilya mo? Sa napakaraming bagay, hindi ba ito lilipat sa Pine Bay? Bumukas ang pinto, at bumaba si Fu Wei mula sa co-pilot, nakatingin kay David na may sarkastikong ekspresyon. Tapos lumabas din ng sasakyan sina Delia at Jiang Wenjing. Pabirong napatingin silang tatlo sa pamilya ni David. Dumating din sila sa Pine Bay, higit sa lahat dahil gusto ni Delia na ipagmalaki ang wedding room na binili ni Jordan sa Pine Bay, kaya dinala nila sina Fu Wei at Jiang Wenjing dito. Dahil dito, nagkataon na nakatagpo kami ng ganoong eksena, at napapanood na lang nilang tatlo ang excitement. Malamig na sinulyapan ni David ang tatlong tao at hindi pinansin. Paano ito nangyayari? Tanong ni Delia sa isang security guard. Hindi nangahas ang security guard na saktan si Delia nang makita niyang maganda ang pananamit ni Delia at nagmamaneho ng Mercedes-Benz, at mahinang nagsalita, Miss, ang mga taong ito ay nagsabi na sila ang may-ari ng Pine Bay, at sila pa nga. Kinuha ang susi ng villa sa loob. Hinala ng ating kapitan iyan. Ang susi na iyon ay kinuha o ninakaw nila, kaya nagpunta ako upang suriin. Pagkalabas na pagkasabi ng security guard, humagalpak ng tawa ang tatlo ni Delia, hingal na hingal. Hahaha, David, ang galing mo talaga. Kunin ang susi ng villa at tumakbo at sabihing ikaw ang may-ari. Ikaw ba ay tanga sa iyong sarili, o tinatreto mo ang iba bilang isang tanga? Ngumiti si Fu Wei, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Alam mo ba kung magkano ang villa dito? Kaya mo ba? Sa iyong lumang road sweeper, hindi ka makakabili ng villa dito sa loob ng 100 taon. Hindi napigilan ni Jiang Wenjing ang pagtawa. Bilusin mo at itaboy ang mga taong ito, lalo na ang lalaking ito. Siya ay isang reform through labor na bilanggo at pinalaya ngayon. Kung papasukin mo siya, makakaapekto ito sa reputasyon ng komunidad. Tinuro ni Delia si David at sinabing. Kabanata 22. Nang marinig ito ng ilang security guard, kinabahan silang lahat at naglabas ng kanilang mga batuta. Kung si David ay talagang isang bilanggo ng reforma sa pamamagitan ng paggawa na kalalabas lang, tiyak na hindi komportable ang mga may-ari ng komunidad kapag nalaman nila ito. David, bakit hindi ka umalis dito kasama ang iyong bulag na ina at ang iyong street sweeper? Kailangan mo ba talagang umalis ang security guard? Tumingin si Fu Wei kay David nang nakangisi. Ano ang sinabi mo?
Naikuyom ng mahigpit ni David ang kanyang mga kamao nang marinig niya si Fu Wei na nagsasalita tungkol sa kanyang mga magulang. Bakit, gusto mo pa akong suntukin? Si Fu Wei ay hindi natakot, hindi niya napigil ang matawa, at lumapit kay David. Alam kong 2 beses kang nag-aral sa bilangguan, ngunit alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Do you dare gusto mo bang gawin ito? Maniwala ka man o hindi, pinapasok kita. Mukhang mayabang si Fu Wei at marahas na tinulak si David. David, alis na tayo. Hinawakan ni Barbara ang braso ni David at sinabi sa boses na nagmamakaawa. Natatakot siya na si David ay nagdudulot ng gulo. Kailangan niyang malaman na ngayon lang nakalaya si David at may criminal record siya. Kung siya ay ipinadala muli dahil sa isang away, si Barbara ay talagang hindi magkakaroon ng lakas ng loob na mabuhay. Sa oras na ito, asul ang mukha ni Chen Baoguo sa galit, at pinandilatan niya si David at sinabing, kung hindi mo kukunin ang iyong mga gamit at bumalik, mapapahiya ka. Sinimulan ni Chen Baoguo na mag-impake ng kanyang mga gamit at maglalakad na sana pabalik ng nakatalikod, hindi niya talaga kayang mawala ang lalaking ito. Hahaha, bilasan mo? Tingnan kita, ipaghihiganti ko talaga ang sampal na yan. Pinagalitan ni Fu Wei si David. Sige, bilasan mo at sumakay ka na sa kotse. Ang pakikipag-usap sa ganitong uri ng tao ay mawawala ang iyong pagkakakilanlan. Tinawag ni Delia si Fu Wei, pagkatapos ay sumakay silang tatlo sa kotse at dir-diretsong nagmaneho papunta sa Pinecrest Villa area. Nay, sandali, itong villa na ito ay pinahiram talaga sa akin ng isang kaibigan. Hinimok ni David si Barbara na huwag mag-alala. Teka ano? Naghihintay ng ilang sandali para mapahiya at bugbugin. Sigaw ni Chen Baoguo kay David. Ibinuka ni David ang kanyang bibig upang pabulaanan at gusto niyang makipag-away sa kanyang ama, ngunit sa pagtingin sa puting buhok ng kanyang ama, ang mga salita ni David ay dumating sa kanyang bibig at siya ay napalunok pabalik. Sa sandaling ito, nagmamadaling tumakbo pabalik ang kapitan ng seguridad na may susi, at pagkatapos makita si David, agad siyang nambobola, Mr. Chen, I'm really sorry. Nagkamali kami. Damn it, now we send you up. Pagkatapos magsalita, sinigawan ng security captain ang mga security guard na may mga baton, huwag itabi ang mga stick, magmaneho, at isama ang pamilya ni Mr. Chen. Oh! Nagmamadaling tumango ang ilang security guard, pagkatapos ay nagmaneho papunta sa isang kotse, nagkarga ng mga gamit sa kotse, at pinapunta ang pamilya ni David sa Pine Bay. Sa kotse, nagbago ang mukha ni Chen Baoguo. Gusto niyang kausapin si David, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. David, hindi ko inaasahan na totoo pala, anong klaseng kaibigan ka, na naglakas loob na magpahiram ng ganoong villa. Nakaupo si Barbara sa kotse, amoy-amoy ang halimuyak ng mga bulaklak sa lugar ng Pinecrest Villa, hindi banggitin ang kanyang pagkasabik. Nay, kung may pagkakataon ka, hahayaan kitang makilala ang kaibigan ko. Alam ni David na curious si Barbara, kaya nagplano siyang humanap ng pagkakataon para makilala ni Sonia ang kanyang mga magulang. Sa harap ng isang villa sa kalagitnaan ng bundok sa Pine Bay, huminto ang sasakyan ni Delia, at bumaba ang tatlo sa sasakyan. Delia, napakaswerte mo. Ang villa na ito ay napakarangal, at sa ganitong tanawin, kung mayroon akong bahay na tulad nito, handa akong mamuhay ng mas mababa ng 10 taon. Tumingin si Jiang Wenjing sa villa sa kanyang harapan na may inggit sa kanyang mga mata. Anong problema? Itong Pinecrest Villa, pero kung mas mahal, mas mahal. Ang pinakamahal ay ang villa sa bubong, at hindi ko alam na binili iyon ng malaking tao. Sabi ni Delia, nakatingin sa direksyon ng tuktok ng bundok. Kabanata 23. Sa pagkakataong ito, may dumaan na sasakyan sa harapan nila, bukas ang bintana, tumambad ang mukha ni David, may pangungutya, nakatingin sa tatlo ni Delia. David, hindi ba si David ang nasa kotse? Si Fu Wei ang unang nakakita kay David at sumigaw ng malakas. Natuklasan din ni Delia at Jiang Wenjing si David sa oras na ito. Nang makita ang pangungutya sa mukha ni David, galit na galit si Delia. Paano nakapasok ang lalaking ito? Basura ba itong mga security guard? Ungol ni Delia. Talaga kayang may-ari ang lalaking ito. Hindi mo ba nakita na security guard din ang driver at pinapasok sila? Sumimangot si Jiang Wenjing, mukhang naguguluhan. Nagmamaneho pa rin sila sa bundok, nandoon pa ba ang mga villa nila?
Itinaas din ni Fu Wei ang kanyang ulo, pinapanood ang sasakyang papalayo ng palayo, pataas ng pataas. Imposible, talagang imposible para kay David na makabili ng bahay dito. Alam ko ang mga detalye ng kanyang pamilya. Mariin namang itinanggi iyon ni Delia, alam niyang walang pera si David para makabili ng bahay dito. Ibibigay ba ito sa kanya ng pamilyang Su? Naalala ko yung sinabi ni Mr. Su. Mukhang iniligtas ni David ang kanyang buhay. Sinuri ito ng mabuti ni Jiang Wenjing. Posible. Tumango si Fu Wei, hindi alam ng taong ito kung anong uri ng kalokohan ang mayroon siya, ngunit iniligtas niya ang buhay ni Mr. Su. Kung hindi, siguradong mamamatay si David sa Regal Hotel ngayon. Kinagat ni Delia ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng kotse at sinabing, sumunod ka at tingnan mo. Dapat suriin ni Delia kung talagang may bahay si David sa Pine Bay na ito. Sumunod ang Mercedes-Benz ni Delia, pinapanood si David at ang iba pa na nagmamaneho hanggang sa tuktok ng bundok. Ito. Ang bahay ni David na ito ay hindi ang pinakamahal sa tuktok ng bundok, tama ba? Tiningnan ni Jiang Wenjing ang sasakyan sa kanyang harapan na nagmamaneho hanggang sa tuktok ng bundok at gulat na sinabi. Paano pong posible na ang bahay sa tuktok ng bundok ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon? Ibenta man ang pamilya ni David, hindi niya ito kayang bayaran. Kahit na ibinigay ito ng pamilyang Su, imposibleng maging bukas palad upang mamigay ng bahay na nagkakahalaga ng 100 milyon. Hindi makapaniwala si Fu Wei. Pero hindi nagtagal, nakarating na talaga sa tuktok ng bundok ang sasakyan sa harapan, pero napahinto si Delia at ang kanilang Mercedes-Benz. Hello ma'am, hindi ka pwedeng sumulong dahil private place ito. Pinahinto ng isang security guard ang sasakyan ni Delia. Natuklasan na ni David na sumusunod si Delia at ang iba pa, at nang makitang napatigil sila, isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni David. Matapos marating ang tuktok ng bundok, ang buong tuktok ng bundok ay napapaligiran ng mga ulap at ambon, parang isang fairyland. Natigilan sina Chen Baoguo at David sa eksenang ito, hindi ito makita ni Barbara, ngunit naramdaman niya ang sariwang hangin sa paligid, at puno ng kalasinggan ang kanyang mukha. Inilipat ng ilang security guard si David at ang kanyang mga gamit sa bahay, at muling humingi ng paumanhin kay David ang security captain bago umalis. Nay, dito kayo titira ng tatay ko in the future. Ang hangin dito ay napakasarap at angkop para sa iyo na gumaling. Hinawakan ni David ang kamay ni Barbara at naglakad patungo sa villa. Nang pumasok si Chen Baoguo sa villa, natigilan siya. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kahangahangang anyo sa kanyang buhay. Sa oras na ito, ibinukan ni Chen Baoguo ang kanyang bibig. Gusto niyang humingi ng tawad kay David. Kung tutuusin, mali ang pagkakaintindi niya, ngunit kahit anong pilit niya, walang masabi si Chen Baoguo. Pagkatapos maglibot sa bahay, sinabi ni David, Tay, Nanay, ipapasyal kita sa labas at kilalanin ang daan. Huwag ka munang mawawala. Sige, sabihin mo na kay Mama. Kahit na hindi nakikita ni Nanay, nararamdaman niya ito. Puno ng kulubot ang mukha ni Barbara nang ngumiti. Nay, huwag kang mag-alala, pagagalinggan ko talaga ang iyong mga mata. Inilabas ni David ang kanyang mga magulang sa villa at hinangaan ang tanawin mula sa tuktok ng bundok. Kabanata 24. Habang ipinakilala si Barbara, naramdaman ni David ang isang bakas ng pagiging bago mula sa kalikasan, na may halong aura din. Para malaman na naglilinang si David, aura lang ang kailangan niya. Ang aura dito ay halatang mas mayaman kaysa sa nasa ibaba, na mas kapaki-pakinabang para kay David na magsanay. Ito ay talagang isang magandang lugar para sa pagsasanay. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si David. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Barbara. Ay, wala, sabi ko ito ay isang talagang magandang lugar upang magretiro. Napangiti ng mahina si David. Nang lumiko sila sa daan na kanilang dinaanan ay nadatnan nilang hindi pa umaalis ang tatlo ni Delia. Sa oras na ito, nakita nilang tatlo si David na lumitaw, at lahat ay nakatuon ang kanilang atensyon kay David. Napatingin si David kay Delia at sa iba pa nang nakangisi, ilang tao ang pinaghiwalay ng gate sa gitna, pero itong gate na ito ay naging simbolo ng dalawang pagkakakilanlan. Tumingin si David sa tatlo na may panghahamak sa kanyang mga mata. Sa ganoong tingin kay David, nagngangalit si Delia sa galit. Hindi niya maintindihan kung paano naging may-ari nitong si David ang villa sa tuktok ng burol. David, ang galing talaga ng kaibigan mo.
Handa akong ipahiram sa iyo ang napakagandang villa. Kapag may oras ka, yayain ang iyong kaibigan na kumain ng magkasama. Hindi alam ni Barbara na nasa harapan na pala niya si Delia kaya sinabi niya kay David. Sige. Tumango si David. Damn, hiram pala, akala ko sa kanya. Nang marinig ito ni Delia, nakaramdam siya ng matinding saya sa kanyang puso. Tinanong ko ang isang kaibigan, ang villa na ito ay pag-aari ng pamilyang Su, tila hiniram ito ni David upang magpanggap na mapilit. Kinuha ni Fu Wei ang mobile phone at tiningnan ang impormasyon sa itaas at sinabi. Iniligtas ng lalaking ito ang buhay ni Ruben. Ito ang planong kainin ng pamilyang So habang buhay. Hiniram pa niya ang villa para magpanggap na puwersa. Ngumisi si Jiang Wenjing. Lahat ng tatlo ay tumingin kay David na may pag-aalipusta, at wala na ang dwarf-headed feeling kanina lang. Kahit hiniram ko yung villa, mas maganda ako sayo. Kung may kakayahan ka, umakyat ka. Nakinig si David sa maasim na pangungutya ng tatlo, at ikinawit ang kanyang mga kamay sa tatlo. David, huwag kang maging kampante, hindi ako naniniwala na paprotektahan ka ng pamilyang Su sa buong buhay mo. Mabangis na dumura si Delia at tumalikod. Hindi nila nagustuhan ang pagtingin nila kay David ng ganito. David, huwag kang makipag-ugnayan sa Delia na iyon sa hinaharap. Ahas at alakdan ang ganyang babae. Kahit sinong makalapit ay kakagetin. Matapos marinig ni Barbara ang boses ni Delia, hinikayat niya si David. Nay, nakikita ko, maglibot tayo. Ay nalalaya ni David si Barbara at nagpatuloy sa pagtalikod, at sinundan ni Chen Baoguo ang mga kamay niya sa likod. Pagkatapos kong mapagod sa pamimili, bumalik na ako sa villa para magpahinga. Sa oras na ito, huminto ang isang pulang Porsche sa pasukan ng villa. Nakita ni David na si Sonia ang nandito. Miss Su, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni David. Huwag mo akong palaging tawagin mula kay Miss Su. Miss Su, may pangalan ako, tawagin mo lang akong Sonia. Sinabi ni Sonia kay David, narinig ko na tumawag ang security guard dito at sinabing hinala nila na ninakaw mo ang mga susi at pinigilan ka. Natatakot ako sa hindi pagkakaunawaan, kaya dali-dali akong lumapit. Nang makitang si Sonia ay partikular na nagpunta rito para sa bagay na ito, sinabi ni David nang may pasasalamat, okay lang, malinaw na ipinaliwanag ang hindi pagkakaunawaan, ngunit may kailangan ako ng tulong mo. Anong problema, sabihin mo sa akin. Tumango si Sonia. Sinabi ko sa aking mga magulang na ang bahay ay hiniram. Nagkataon lang na narito ka, kaya pumasok ka at tulungan mo akong harapin ito, at sabihin na pinahiram mo sa akin ang bahay. Ayokong malaman ng mga magulang ko ang maraming bagay. Sabi ni David sa mahinang boses. Madaling gawin. Bahagyang ngumiti si Sonia at naisip ang maglakad papasok sa loob ng villa, ngunit pagkaraan lamang ng 2 hakbang, biglang lumingon si Sony para tingnan si David, sa tingin mo ba nakikipagkita ako sa aking mga magulang? Nawalan ng masabi si David at natigilan siya kaagad. Kabanata 25. Biro lang kita, natakot ka. Ngumiti si Sonia at pumasok sa villa. Ngumiti si David at sumunod. Kung tutuusin, pagkasabi pa lang ni Sonia sa kanyang mga magulang, tumibok na talaga ang puso ni David. Isa lamang siyang ordinaryong tao na hindi maaaring maging mas ordinaryo, at si Sonia ang pinakamatandang miss ng pamilyang Su. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng pagkakakilanlan ng dalawa, kaya medyo natakot si David. Itay, inay, ito ang kaibigang sinabi ko sa iyo na pahiram sa akin ng bahay, Sonia. Pagpasok sa villa, sinundan ni David sina Chen Baoguo at Barbara para magpakilala. Sa sandaling marinig nila na ang bahay na ito ay pag-aari ng iba, si Barbara at Chen Baoguo na nakaupo sa sofa ay nagmamadaling tumayo. Hello tito, hello tita, nagmamadali akong dumating, at wala akong binili na regalo para sa inyong dalawa. Magalang na sabi ni Sonia. Napakabait ni Miss Su. Maaari kang magpahiram ng napakagandang bahay sa aking pamilya David. Hindi alam ng pamilya namin ang sasabihin. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako na hindi na tayo maninirahan sa ganito kagandang bahay sa buong buhay natin. Si Barbara ay mukhang mapagpakumbaba. Pagkatapos magsalita, itinulak niya si Chen Baoguo sa tabi niya. Matanda, bilasan mo at lagyan mo ng tsaa si Miss Su. Oh! Mabilis na tumango si Chen Baoguo. Si Chen Baoguo ay mukhang tanga ngayon lang.
Talagang hindi niya inaasahan na may ganoong kagandang kaibigan si David, at kung titignan ang pananamit at ugali ni Sonia, malamang na anak ito ng isang malaking pamilya at mayamang pamilya, kung hindi, imposibleng mabili si Pine Villa. Kung malalaman ni Chen Baoguo na si Sonia ay anak ni Ruben, ang pinakamayamang tao sa Horendel, magugulat siya. Tito, huwag kang abala, ako mismo ang gagawa. Si Sonia ay nagmamadaling sumalubong sa kanya at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa. At pagkatapos ay nagbuhos ng isang tasa ng pulang jujube tea para kina Chen Baoguo at Barbara. Ito ang tahanan ni Sonia, syempre alam niya kung nasaan ang mga bagay. Tito, tita, ito po ay red jujube tea. Ito ay may mahinang matamis na lasa, ngunit ito ay napaka-epektibo sa pagpapababa ng mga lipid at presyon ng dugo. Tamang-tama itong inumin ng matatanda mo. Inilagay ni Sonia ang tsaa sa harap ni Chen Baoguo at Barbara. Masyadong magalang si Miss Su, bagamat hindi ko nakikita, pero alam ko sa boses na si Miss Su ay isang magandang babae na may mabait na puso. Kung sino man ang makakapagpakasal kay Miss Su, ito ay isang pagpapala sa 8 buhay. May sinabi si Barbara sa kanyang mga salita. Ano man ang pagkakakilanlan ni Sonia, ang makapagpahiram ng ganoong kamahal na bilya kay David, ito ay nagpapatunay na hindi siya napupuot kay David, at kahit na may magandang impresyon kay David, kung hindi, sino ang isang ordinaryong kaibigan na magpapahiram ng ganoon? Isang mamahaling bilya. Kaya naisip ni Barbara ang sinabi ni Sonia, tingnan natin kung ano ang ibig sabihin ni Sonia. Tita, paano ako magiging kasing galing ng sinasabi mo, kung tutuusin, masama ang ugali ko, at inakala ni David na masama ako, at sinigawan pa nga niya ako. Paanong hindi maintindihan ni Sonia ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Barbara, kaya napangiti siya at kalahating biro ang sinabi. Talaga. Natigilan si Barbara, at agad na kumaway kay Sonia, Miss Su, lumapit ka sa akin, sa katunayan, ang aking pamilya David ay karaniwang medyo tapat, ngunit kung minsan siya ay mukhang isang matigas ang ulo na asno, na nasa kanyang ama, kung siya ay maglakas loob na sumigaw. Sa iyo, sabihin mo sa akin, at tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Nang marinig ito ni Sonia, humajijek siya, parang matigas ang ulo na asno. Habang tumatawa, hindi nakalimutan ni Sonia na tumingin kay David, na ikinahihiya ni David. Nay, huwag magsalita ng walang kaparerekon, ang mga tao ay abala pa at walang oras upang umupo at makipag-chat sa iyo. Plano ni David na paalisin si Sonia, kung hindi, baka hindi niya alam kung ano pa ang masasabi ni Barbara. Ayos lang, gusto ko makipag-chat kay Auntie. Umupo talaga si Sonia sa tabi ni Barbara. Sa pagkakataong ito, hindi maisara ni Barbara ang kanyang bibig sa isang ngiti, hinawakan ang kamay ni Sonia, at nagsimulang mag-chat ang dalawa ng higit sa 2 oras, hanggang sa madilim, at umalis si Sonia. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Huwag kalimutang i-like at i-share. Salamat sa panunood.